Hello, good evening, good afternoon, good morning sa inyo lahat. At sabi nga, life begins at 40. Pero sa akin, life begins at 60. So, hindi ibig sabihin tayo po ay malapit na sa 60 or nasa 50 at nasa 40 ay pababa na ang ating performance. Actually, doon pa lang mag-uumpisa. At ang sino man na kababaihan na tinanggap at nagkaroon ng ah, pagkaunawa dito ay siyang mas makakalamang. Kaya sa aking channel, in-invite ko po kayong lahat dito sa ating channel na Gina Yongke or dito sa ating account na Gina Yongke dito sa Facebook. Sama tayo, tara, pag-usapan nating lahat yan, pag-usapan nating lahat at sama-sama nating makita na ang journey na ito, ang paglalakbay na ito ay isang exciting, hindi dapat maging boring or sa tingin mo ay ano, tuyo tuyo na ba tayo na parang halaman na tuyo na. So tingin ko hindi. Dapat bigyan natin siya ng bagong pananaw. Bigyan natin siya ng mas kaiga-iganyo, nakakainganyo, nakaka-attract na pananaw na hindi totoo yun na pag tayo ay nagiging 60 na, 50, 40, pababa, pataas, 40, 50, 60, ay hindi kailangan na tayo naman ay nagde-decline din. Lipat tayo ng pwesto, dito tayo sa may colorful para makita nyo naman ang kaibahan. Kanina, di ba, puro neutral color. Ngayon, makulay ang buhay. Makulay ang buhay. Bakit? Kasi, i-explain ko sa inyo or iisa-isahin ko sa inyo yung mga naging successful sila kung kailan sila tumanda. So, di ba, parang tayo natatakot tayong tumanda kasi parang, hello, Whitey! Shh! Storbo ha? Parang takot tayong tumanda kasi iniisip natin, hindi na tayo pinapansin, iniitsapwera na tayo, or hindi na tayo binibigyan ng responsibilidad pag may edad na. Pero tingnan nyo dito sa mga Filipinos na to, oh. Gloria Romero, mas lalo siyang naging malaki ang mga acclaim niya, yung mga awards niya, nung siya ay nagkaroon ng edad. Ganon din si Eddie Garcia. Best actor, mas lalong nirespeto ang kanyang pagiging aktor nung siya ay nagkaedad na. Ganun naman din naman pagdating sa business, si Doña Remedios Trinidad, DRT, yung isang place dito sa Bulacan, pinangalan pa sa kanya. Siya ay isang babae na Filipino entrepreneur, negosyante. Nag-umpisa siya kapag expansion ng business, nakapagpalago siya ng kanyang negosyo nung siya ay nasa retirement age niya. Ganon din naman si Francisco Coching. Siya ay isang master of Philippine comics, gumagawa ng mga comics, mga character, cartoon. Nakatanggap din siya ng matataas na honor noong siya ay nasa bandang huli na ng kanyang career or nasa 40, 50, 60 na siya. Yun yung mga Pinoy. Doña Remedios Trinidad, Gloria Romero, Eddie Garcia, Francisco Coching, di ba? Sa foreigner naman. Kilala nyo ba o alam nyo ba ang KFC? So, KFC, siya si Colonel Harlan Sanders. Naumpisahan niya to at naging matagumpay ang KFC, Kentucky Fried Chicken, nung siya ay nasa 60 na. Noong pa man, bata pa siya, nagnenegosyo na siya, marami siyang setback, hindi naging matagumpay. Kung kailan siya naging 60 and above, doon naging matagumpay ang kanyang KFC, Kentucky Fried Chicken. Ang McDonald's, si Ray Kroc. Ito ay naging giant global fast food nung siya ay nasa age 50. Ganon din naman si Samuel Jackson, siya ay nagkaroon ng pagkasikat nung siya ay nasa 40s and 50s na. Peter Mark Roget, nag-publish ng kanyang famous Thesaurus. Thesaurus, dito makikita yung mga salitang magkakatulad, salitang synonyms, magkapareho ng kahulugan, at yung mga may
kabaliktaran or opposite na kahulugan. So anong lesson nito para sa atin? So para sa atin, hindi ibig sabihin na nagkakaedad na tayo, naging 60 na tayo, dual citizen na tayo. Dual citizen yon kasi Filipino citizen at saka senior citizen. Kaya dual citizen. Nge. Char. So, ayun. Dual citizen ka na, dapat meron kang persistence. Hindi ka dapat nawawalan ng kulay. Ang buhay mo ay punong-puno ng kulay. Hindi porke tumatanda ka na ay bumagal ka na at parang tinanggap mo na lang na matanda ka na. So, mas marami kang matututunan, marami kang na pag-aaralan kapag ito ay iyong ginawa. Okay, so yun lang. Na-inspire lang talaga ako na mag-share sa inyo kasi marami pag tumatanda na nalulungkot na hindi dapat. Okay, good night. Kung interesado po kayo sa mga ganitong topic, kung saan nabibigyan natin ng mas autoridad or power or kapangyarihan, yung na-empower, nagkakaroon ng panibagong sigla, panibagong lakas, yung mga masasabi nating nasa 40, 50 at 60 at gusto niya ng mga ganitong topic, mag-subscribe lang po kayo or mag-follow lang po kayo dito sa ating account and then you can share kung tingin nyo merong kayong kilala na parang pinanghihinaan ng loob, hindi na nakikisalamo sa lamuha sa mga tao kasi parang na-inferior na siya, nawala na siya ng tiwala dahil may mga pileges na ako, may mga puti ng buhok. Ano yan? Crowning glory. Hindi dapat yan ikinakahiya. Actually, gusto ko na nga yan. At be proud. Dahil hindi lahat umabot sa ganitong edad. Ibig sabihin, pag di ka umabot sa ganitong edad, natapos na yung mission mo dito sa lupa at maaaring nasa kabilang buhay na. So, it's a privilege. Isa siyang napakagandang oportunidad. Kaya, tingnan natin siya sa ganong perspektiba, sa ganong pananaw na napakaganda at meron tayong mahalagang maiko-contribute, mahalagang maiaambag, may maiaambag tayong napakabuti para sa ating komunidad. At maraming salamat sa mga nanood. At ano sa tingin ninyo? Sa tingin nyo ba na insecure pa kayo or hindi na? 30 ka pa lang, insecure ka na sa edad mo, tumitingin ka na sa mga puti. Sana hindi. Pero kung may feeling kang mga ganyan, no problem. Pag-usapan natin dito sa ating channel, dito sa ating account. So, I see you next time. God bless. Power!